Purihin po ang Panginoon. Amen. Thank you, God. Hallelujah. At muli, linggo. Amen. Masaya ba kayo pag linggo? Amen. Hallelujah. Sino yung time lang na makakapag-relax tayo sa Panginoon? Amen. So, mabuti ang Diyos. Amen. Palakpak nga po sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At ang nakahanda ko pong misa is all about faith. Pero ang Diyos nga po ang nasusunod. Ako po po'y kabisado ko na yun na kahit wala akong guide, pwede kong i-share sa inyo yung Hebrew 11:1, chapter 1. So, hindi po yun ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Bagkus ang ibinigay niya is, yung topic natin ngayon is attitudes toward the family of God. Part 1 po yan. Kasi may part 2 po yan. Sana matakal ko yung part 2 pero medyo mahaba, kaya part 1 lang muna. So, makibukas po kayo sa akin doon sa ating text ngayong umagang to sa Ephesians 2:11 and 19. Yan. Ephesians chapter 2, verse 11 and 19. Ako po'y sasabayan nyo sa pagano at kung ako'y medyo nalilate ay kayo'y magbasa at kumuha kayo ng microphone dito. Amen? So, Ephesians 2:11. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una, tayo yung kinakausap, mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyahong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahong yaon ay mga ahiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansang Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipa ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Yan tayo dati yan. Datupot ngayon kay Kristo Jesus, kayo na, noong panahon ay nalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. Amen? 14. Sapagat siya ang ating kapayapaan na kaniyang pinag-isang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna ng paghiwalan. King James to, kaya medyo malalim. Na inalis sa pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin ang kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. 16. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamagitan ng cross na sa kaniya'y pinatay ang pagkakaalit. 17. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa mga nangalalapit. 18. Sapagkat sa pamagitan niya, tayo'y may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal sa sangbahayan ng Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, O Diyos, salamat sa iyong salita. Salamat, Panginoon, na ito po ay tungkol sa spiritual family. Ang pamilyang meron kami ngayon, Panginoon, sa JCS SNI. Lord, salamat at ito'y nais mo na malaman ng mga kapatid ano ang aming tungkulin, ano ang aming dapat gawin sa mga kapatiran, ano ang nandun sa bandang malayo pang tanawin at sa mga hope na pinagkakaloob mo, Panginoon, na kaya namin ginagawa ay para sa pagdating ng panahon na kami makapiling mo diyan sa langit, Panginoon. Ama, salamat. Gabayan mo ako, itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw ang makita, ang iyong salita ay maranasan at ma-experience ng bawat isa, Panginoon. Maging ako, Lord, ako ang una pong tinuruan at ito nga po ay sinisyan ko sa aking mga kapatid ngayon. Kaya, Ama, salamat. At ikaw po ang aming tata sa aming kalagitnaan sa pangalan ng Panginoong Hesus at lahat ay magsabi na Amen. Hallelujah. Pag-uusapan natin, palakpak po sa Panginoon. Huwag yung tipirin ang pagpalakpak sa Lord. Amen? So, pag-uusapan po natin ang ating pamilya sa Panginoon. Amen? Tayo po ay pamilya. Hindi lamang po pamilya na biological family, higit pa. Sabi nga, ang kasabihan ay blood is thicker than water.
but spirit is thicker than blood. Amen? So, salamat sa Panginoon. Meron tayong matatawag na pamilya sa dakong ito, sa San Lucas 2. At meron kayong matatawag na pamilya kapag kayo na may nasa Alaminos o nasa kung saan man ang kapatiran doon. Amen? So, hindi tayo nag-iisa. So, unahin po natin yung rules dito sa ating pamilya. Sino ba ang nangunguna dito? Yung po ang God the Father. Amen? So, siya po yung head. So, buksan po natin yung Galatians 1:1-4. Okay, bukas kayo sa akin, ha? Kung sino yung maghawak kayo ng, yan, maganda yung may interaction. Maghawak kayo ng microphone para yung mauna, wala pa tayong, wala tayong wireless. Ayan. So, Galatians, para kayong magbasa rin. At para hindi inaantok. 1:1-4. Sabi dito, sabi ni Pablo, si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao, hindi sa pamagitan ng mga tao, kundi sa pamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama na siyang kaniya ay muling bumuhay. At ang lahat ng mga kapatid ng mga kasama ko sa may iglesia ng Galatia. So may inyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na Ama at sa ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagbibigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayong mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. So, ibig sabihin, ang ating ginagawa ay pinangungunahan tayo kung ang Ama ay mayroon sa tahanan, ang Ama natin dito sa ating ginagawa ay ang Father God. Amen? At yan ay pinatutunayan ni Pablo. Bali tatlo yan eh. So, we are the children. Tayong mga anak. Kung may ama, may anak. Amen? So, we are the children in Galatians 3:26-27. 3:26. Amen? Okay, screenshot na ito eh. Okay. Galatians 3:26-27. Oo, 26 and 27. Dahil sa iyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Amen. Sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahan ni Kristo. Amen. So sinabi riyan, tayo'y mga anak. So kanina, sa Galatians 1, ang God the Father ang ating tatay sa pamilyang ito. At tayo naman ang kanyang, sa Galatians 3:26, tayo yung mga anak. And ano naman tayo sa bawat isa? Tayo'y magkakapatid. Brethren, Galatians 6:1. Tingnan natin. So magkakapatid tayo sa Panginoon. 6:1. Ayan, sabi rito, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayo'y mga espiritu ay inyong panunumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan, na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Doon sa to, magdalahan kayo ng mga pasabi ng isa't isa, at tuparin ninyo gayon ang kautosan ni Kristo. Kasi nga, bakit magdadalahan? Dahil tayo ay magkakapatid. So, tatlo ang rules sa church, sa family natin dito. Una, ang Panginoon, ang Ama, the Father, at yung tayo mga anak, at tayo ay magkakapatid. So, tapos na tayo doon. Tapos, meron akong inano dito, dun sa 1 Timothy 3:6, may doon sa loob ng tahanan ay may kanya-kanyang stages of growth. Tama? Sa tahanan natin, maging sa tahanan ng Diyos. Amen? Merong baby, merong children na lumalaki-laki na, meron na nung may sapat na kaunawaan, at meron namang may sapat na gulang, pero weak pa naman doon sa ganong kalalagayan. So, kaya ko ito inaano sa inyo para alam natin ang approach sa bawat isa. Hindi tayo pare-pareho ng stages of growth. Kaya mauunawa natin ang bawat isa. So, bali tatlo yun. Bali apat. So, babes, merong baby sa ating tahanan. Kung may sanggol sa tahanan, maging dito may sanggol pa rin. Yan. So, malalaman nyo kung kayo ba ay sanggol pa, o bata na, o may enough na karunungan na, o
may tamang edad pero hindi pa gano'n katatag yung paninindigan, responsibilidad. So malalaman niyo yan. O sige, buksan natin yung pagiging bata sa 1 Peter 2:2. Yan. Alam natin yan. Sabi ko nga, hindi ako teacher pero kinakarir ko na. Kasi ako po ay encourager. So, maging teacher muna ako ngayon. Sabi rito, as gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamagitan nito ay magsilagaw kayo sa ikaliligtas. So, baby pa talaga. Pero nanasain ng mga baby yung milk, di ba? Para mabuhay siya pag lumaki. So, tayo dito, kung may baby pa, nasain ninyo na ang ating gatas ay yung salita ng Panginoon. Amen. So, yun ang pagiging baby. Doon naman sa pagiging bata, doon sa Matthew 18:1-6. Buksan natin. Okay? Kung sino mga unang kumuha. Tayo ano po? 18:1-6. 1-6 po. Oo. Yan, basahin. Nang sandaling iyo'y lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakatakina sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito, dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Amen. So, ganon. Pag bata na, nakakaunawa na, kaya sinasabihan na. Sabi niya, agayahan mo yung baby. Pag hindi ka gumaya dyan, hindi ka makakarating sa langit. Diba? Nakakaunawa na. So, ibig sabihin, medyo malaki na siya. Pwede na siya kumain ng matigas na pagkain. Oh, so, saan na kayo doon? Baby pa ba o bata na? Bata pa. Bata pa. Yan. Malalaman natin yan. So, kasunod nun ay yung old enough to know kung ano yung responsibility natin. Huwag nyo nang buksan kasi mahaba yun. It's a 1 Samuel 15, pero sige, buksan na rin. 1 Samuel 15, chapter 15. Mahaba yan. Pero ang nakalagay dyan, si Samuel ay nakakapag-advise na. Siya na yung nag-a-advise sa mga kings, sa mga kinasasakupan, at siya ang pinagpupunan ng karunungan. So kapag enough na yung age mo, hindi enough sa age na kundi enough doon age mo sa pananampalataya, lumago ka na, ikaw ay matatag na, ikaw na yung magpapayo. Amen? So malalaman natin nasa ng stage na ba tayo. Meron namang nasa tamang sabi mo, 15 years na yun. Pero weak pa rin ang pananampalataya. Hindi naman natin yung kinukondina, kundi aalamin lang natin, okay, weak pa siya sa pananampalataya. Kaya mauunawaan natin siya. So, some are weak. Sa Romans 15:1, tingnan nyo. Dapat pag-iisa natin malalakas ang mahihita sa pananampalataya at huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isip. Butin mo. Kaya sinasabihan yung mga old enough na pagtsatsagaan natin yon. Yung mga mahihina, uunawain natin. So, 4 yun. Una, baby. Tapos, bata na. May sapat na kaunawaan na. At yun namang may sapat namang, sabi nga, tagal sa pananampalataya, pero weak pa. Unawaan din natin. Weak pa yung pananampalataya. So, alam natin kung nasaan. Hindi ko nasasabihin kung saan kayo kasi mas higit nyong nalalaman kung nasaan na kayo dyan. So, ano ba kung ito man ay ang pagkakaiba-iba natin, kung baby man, kung bata man, kung may sapat ng pagkaunawa at mahina sa pananampalataya, ano naman yung characteristic na magkakaroon tayo ng pagkakaisa? Ano daw yun? Sabi ni Pablo, yung love each other. Minamahal mo ba yung katabi mo? Yan. Ang pagmamahal, yun ang una. Yan ay common sa atin.
Hindi dapat yan nawawala. Mula nung tayo maging Kristiyano, inilagay na yan ng Lord dyan. Bagamat habang tayo ay lumalaki, naging baby pa, nagiging bata, tumatanda, kung dito sa secular nating kinalalagyan, gano'n naman yung ating common characteristic na may pag-ibig tayo. Amen? So, yun ang pagkakapareho natin. Tingnan natin sa 1 John 4:19-21. 1 John, sige, tayo ay mag-aaral ngayon ng para maunawaan natin ang bawat isa. Chapter ano po? 1 John 4:19 hanggang 21. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen? Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Ayun. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Naunawaan, mga kapatid. So, yung kakulangan doon sa kanina, yung different stages of growth, magkakaroon at maunawaan natin dahil dito sa pag-ibig. Amen? Kasi common sa atin yan. Magkakapareho tayo yan. So, tingnan naman natin sa John 13, chapter 13, verse 34 and 35. Maunawaan natin ang mga kapatid. John 1:13. John 13. Ayan. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo kung paano inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. Amen? So, kapag hindi tayo nag-ibigan, ano sasabihin nga naman ng kapitbahay, mga kakilala natin, magkakagalit tayo. Abay, ano ba, ikang pamilya yan? Parang ganito, pamilya natin, pamilya nila Allen. Ay, pag hindi niya mahal si Ate Chubby, ano sasabihin? Ano ba yung kapatid na yan? Lagi ng bangayan. O, sa pamilya, talaga nandun yung pagmamahal, pag-iibigan. Maging sa pamilya ng Diyos. Ayan. Yun ang may away kapatid lang sa Ate Chubby. Kaya mo naman si Bunso, may kakulitan yan. So, purihin ang Panginoon. So, kung doon sa pamilya natin may ganon din dito sa loob ng ating panambahan. Sa tahanan ng pinagkaloob ng Panginoon. Sa mga kapatid na pinagkaloob ng Panginoon. Amen? So, tingnan pa rin natin para mapatunayan yung whole chapter ng 1 Corinthians 13. Yan, kung ako'y magsasalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, dapat wala akong pag-ibig, ay ako'y nagiging tanso na tumutunog o batinaw na umalingaw-ngaw. Ayan. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at malaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, dapat datapuat wala akong pag-ibig, ito'y wala akong kabuluhan. Amen? So, napaka-importante ng pag-ibig. Nandyan, galing mo magturo, basta magaling ka sa lahat. Pero yung pag-ibig, nawawala, wala din. So, pag-ibig talaga. So, dapat dyan ang magkaroon tayo. No? At kapag inibig natin ang Panginoon, maibig natin ang bawat isa. Hindi mo titingnan yung kakulangan. Maawa ka sa kanya. Kapatid naman, ang tagal ng pananampalataya, ganun pa rin. Pero hindi mo siya ikukundihan. Mauunawaan mo siya. Kasi nga, nandun pala siya dun sa stages of growth na katulad ng mga tao na iba-iba ang paglaki. Merong delay, meron namang advance, bata pa, kung mag-isip na, matanda. So, salamat sa Panginoon sa mga ganitong And, pangalawa, yung love each other, yun yung common natin. At saka yung Nasaktan ng lahat. Amen. Pinalarangalan ng isang bahagi, nagagalak ka. Amen. Kita nyo? Pag nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kaya kapag nawawala si Kuya Vince, dapat hanapin. Mahal natin yan eh. Diba? So, ganun yun. Kapag kapatid, inaapi dyan, nakita mo sinuntok dyan si Kuya Paul, masasaktan ka, magagalit ka, pero
Huwag mo susuntukin. Yung sumuntok kay Kuya Paul. Ano? Mahalin. Mahalin. So, mahal natin ang ating mga kapatid. Amen? So, yan. Pagkalinga sa bawat isa. So, yun. Tingnan natin ang Philippians 2:2. Kung gayon, ubusin ninyo ang aking kagalakan, maghati sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso at ulo. Amen. Kita mo? Ano sinasabi? Lubusin ninyo ang aking katuwan. Natutuwa pala ang ating Ama sa tahanan, ganun din. Sa tahanan, natutuwa ang Ama pag magkakasundo ang mga anak. Ganun din naman, dahil ang Ama natin dito ay ang Amang Diyos, natutuwa siya. Diba? Maging ang mga lingkod ng Panginoon. Kapag nakikita niyang masaya ang mga kapatiran, masaya ang pastor at ang mga elder. Amen? Amen. Hallelujah. So, dapat ganun. Yung papahalaga, pagkalinga, pag-aalaga sa bawat isa. Kung nawawala yung attitude ay dapat hahanapin natin. Kaya mahal natin yan eh. Amen. Si Kuya Miko, hindi kasama. Purihin ng Panginoon. So, maging ang physical needs, pinapapakailaman ng Lord sa atin, sa mga kapatid. Ang pangangailangan. Huwag tayong magbinibinihan. Kung may pwede naman tayong magbigay tayo. Abutin natin ang walang pambaon si Ate Jasmine. Aba, Ate Chubby, bigyan mo. Hindi lang siya pinsan, kundi kapatid mo yan sa Panginoon. Amen. Ganun mo makikita yung yung physical needs. Tingnan mo sa Acts 2:44 and 45. Tingnan mo yan. So, yan yung mga gawain nating magkakapatid. Okay? At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang kalihanda. Pinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipapamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Yan. Yan ay yung una. Ngayon naman, hindi naman sinasabi nyo, ibenta nyo yung kotse ni Kuya Vidal at ibigay pamigay. O di wala na kayong ginamit. Tama? Hindi ganun. Siyempre, iba noon, iba ngayon. Pero yun yung halimbawa. So, ibig sabihin nun, kung anong meron ka na pwede mong i-share, share mo sa kapatid na alam mo nangangailangan ng ganon. Katulad ng Tatay Dante, hindi siya makapag-bike dahil, ang tawag dito, na-flat ang gulong ng kanyang bisikleta. Sabi ko, paano natin siya padadalhan ng ng pagpapagawa ng hindi naman marunong mag-Gcash si tatay. So, wala rin naman tao dito. So, paano mapapadalhan ng pambili ng panloob? Ano ba yun? Yung panloob na yung interior niya para sa bahay. So, ganun dapat nakikita namin. Bagamat hindi magsabi, ito naman ay pag naulit na ganun, alam na yun. Kahiya-hiya naman yung kapatid kung magsasabi sa'yo. Pero alam mo naman yung needs, ikutan mo na lang yung iyong kaya. Kusang loob. Amen? So, at yung mga nagsisimula sa pananampalataya at bago, alalayan natin. Amen? Sino yung bago dito? Ayan, si Vince, yung mga bagong tanggap, saka yung mga babies pa sa pamilya. Di ba, inaakay yun? Hindi ka, bebe. Kakain tayo. Iba sinusubukan pa. So, ganun. Huwag tayo yung sabi nga mga suwain na anak. Ay tayo nga hindi sabi nga doon sa ay kayo maging isa. So, isa tayo. And, yung magdalahan tayo, burdens of life, magdalahan tayo. Kapag nakita mo si Ate Chubby na nalulungkot, sabihin mo, God bless you kapatid. Tapik lang sa balikat. Tapik lang sa balikat ang kailangan. Doon kay Hope, sa sa chapter 1, verse 22, doon, pinuntahan siya ng mga kaibigan niya, di ba? Bagamat mali yung kanilang kakasabi, dahil sinisisi nila, huwag ganun pagbaro, huwag mo sisisihin pagka nakita mo. Ikaw naman, lulungkot ka rin kasi boyfriend ka, tapos break up ka ngayon. Hindi ganun. Nasasabihin mo ganito, merong the best na ibibigay sa'yo. Ganon. Huwag yung inano mo yung burden ng isa, nakikiano ka,
ano mo naman, sinisisi mo naman. So, walang ganunan. So, pagmamahal pa rin. So, okay? And, responsibility. Continuation to nung common character natin, dapat meron tayong responsibilidad. Ano yun? May responsibilidad tayo sa church. So, sama-sama tayong gagalaw. Sa pamilya ba, sino naghuhugas ng plato? Kadalasan. Si ate. Yung mga bunso, puro kalat yan. O yung mga babes, di ba? So, alam na natin kung sino yung naglilinis dito. Ibig sabihin, kahit bata yun, ay ang responsibilidad niya ay ginagawa niya. So, ganun yan ha. Hindi na kailangang utusan. Alam niyo ang responsibilidad niya rito. Yung mga music ministers, yung youth leaders, alam niyo yan. Ang mga humahayo, alam nila ang responsibilidad nila. At si Kuya Vidal, alam niya ang responsibilidad niya. Ang magpakain sa kawan, sa tahanan. Siya ang ilaw ng tahanan. Siya ang pagpakain. Amen. Purihin ang Panginoon. So, yan. Sa mga elders, ito yung Acts 20:28. Tingnan nyo nga. Gawa ako. Oo, gawa. Chapter 20:28. Pinatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawat, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinuos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sarili. Yan ang sinasabi sa mga elders. Sa atin, sino yung mga elders? Yan, yung mga youth leaders, yung nasa core group, nasa children's ministry, makinig. Ayan, yung mga nangunguna, ibig sabihin, mga elder, Kuya Vidal, yan, responsibilidad natin. Amen? Na pangalagaan yung kawan na binigay, yung pamilya na binigay ng Panginoon sa atin. Amen? So, huwag magsisiraan, bagkos, pagmahalan, at tapitin nila sa balikat kung may pagkakamali. Maunawanan niya yun. Okay? Doon naman sa preachers, Ephesians 6 ay katulad ng pastor, yung mga tumatayo dito sa unahan. Yan. Pakibasa po. Ephesians 6:19, Efeso 6:19, 20. Yan. Sino muna makabasa? Kailangan alam po natin kasi yung mga responsibilidad natin. Sige. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balita ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nakabilanggo, kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararaw. Yan. Responsibilidad ng mga anak, ipag-pray ang ating mga elders, mga tatay, mga ate, mga tumatayo dito. Responsibilidad nilang ihatid sa inyo yung pinasasabi ng Panginoon. Amen? Sila yung, huwag nyo lang tingnan kung ano pa man, ang tingnan nyo yung ipinapahayag ng Panginoon na sinasabi dahil yun ay pinasasabi ng Panginoon. Amen? At kami naman, ang mga tumatayo, maipahayag namin ang pinasasabi ng Panginoon ng buong puso. At kayo, ang gagawin nyo, ipanalangin nyo kami. Pinapanalangin nyo ba kami, mga kapatid? Kami mga tumatayo dito, na wala nang nasa unahan. Amen. Purihin ang Panginoon. Wala mga anak ni Kuya Vidal. Yan. Purihin ang Lord. At tayo ay talagang lahat dito ay tinuturuan. Okay? I-decide din natin na magkaroon tayo ng fellowship. Yung ginagawa nating Bible study, prayer meeting, morning prayer, huwag niyong pawawalan to. Kung huwag ninyong, ibig sabihin, bigyan niyo ng oras. Kasi ito ay makakapagpalakas sa ating pananampalataya. Kasama ito sa paglaki ng baby na Kristiyano para lumakas siya. Kasi nga ang gatas natin ay salita ng Panginoon, di ba? So, kailangan natin ito sa ating katawan. So, magkaroon tayo ng isang layunin. Ano ba ang layunin natin? Ano ba ang ating layunin? Ang malalim na layunin kung bakit tayo may pagtitipon dito
Ito ba iniutos lang ni Kuya Vidal para tayo magpulong-pulong dito, magtipon-tipon dito? Hindi. So, ang malalim na layunin natin ay para i-please natin ang ating amang nasa langit. Kasi siya yung ama natin. Amen? Hindi si pastor, ang i-please natin, hindi si Kuya Vidal, hindi ang mga elders, hindi yung mga tumatayo rito, kundi ang Panginoon. Sa lahat ng ating gagawin, lahat dapat ginagawa natin para sa Panginoon. Dahil tayo unang minahal ng Panginoon. At kaya natin ginagawa ito dahil mahal natin ang Panginoon. Amen? At kung magkaganon, makakagawa tayo ng maayos sa ating kalooban. Hindi tayo, sasabihin ni Roland, ako na naman ang maglilinis. Kasi ikaw yung kuya. Bagamat ikaw ay bata dahil yung responsibilidad. Sabi nga, depende ang growth, yung stages of growth ng Christian. So, salamat sa Panginoon sa paalaala na ang ipiplease natin ay si pastor, ang mga elders, hindi yan. Hindi kung sino pa man, kundi ang Panginoon doon sa ating ginagawa. Amen? So, ang pangalawa, para doon sa aim natin, ay malalim na layunin natin, ay yung hope in heaven. Yung inaasahan natin darating. Amen? So, tingnan natin sa 3:20. Philippians 3:20. Ayan. Ito yung ating inaasahan. Pilipos. Ano po? Ano ba ang Philippians sa Tagalog? Pilipos 3:20. Ayan. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan na lang. Doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin nang may pananabik sa Panginoon sa Kristo. Amen. Buksan mo rin yung Hebreo 13, verse 14. Oo. Kasi ito yung ating inaasahan. Ito yung malalim na layunin natin. 13, chapter 13, verse 14 ng Hebreo. Sapagkat hindi rito sa lupa ang palagi ang bayan natin at ang hinahanap natin ang bayang masusuntukan sa panahong darating. Yun yung ating inaasahan. Ito yung kung bakit, yun yung dalawang malalim na layunin natin kung bakit natin ito na ginagawa at kung bakit tayo may pamilyang ganito. Ang una, upang i-please natin ang Father God in heaven at yung hope na inaasahan natin sa darating na panahon sa pagdating natin doon sa langit. Yung sabi dito sa 3:20, but our citizenship is in heaven, and from it, and we await a Savior, the Lord Jesus Christ. And Hebrew 13:14, for here we have no lasting city, but we seek the city that is to come. So yun yung ating inaasahan. Kasi kung wala tayong ganitong layunin, baliwala itong ating ginagawa. Pwede naman tayong nakatambay ngayon kung namamasyal sa SM. Amen? May pumupunta. Bakit natin ginagawa? Ito po yun. Yung layunin na i-please natin ang Father God and yung hope na tayo makarating doon sa langit. Dahil hindi naman to ang ating bayan. Tayo rito ay lamang, dayuhan, manlalakbay. Sa habang tayo naglalakbay, marami tayong dadaanan. Katulad noon, nagkaroon tayo ng tahanan ngayon na ito nga magkakasama tayo. May baby, may bata, may sapat na pagkaunawa. Hanggang sa maging ganap tayo dahil wala namang perpekto pa sa lupa. Huwag nyo hanapin maging perfect si pastor o kung sino pa man. Dahil tayo ay magiging perfecto lamang pagdating ng Panginoon dahil siya lang ang perfect. Doon pa lang tayo madadalisayin talaga. Nagkakamali pa tayo. Nandito tayo sa lupang ito. At ang lupang ito ay sabi nga, ito yung sinupa, di ba? So, dala natin, saan tayo galing? Sa lupa. So, ang hatak ng mundong ito, napakadali para sa atin. Sabi ng mga scientists, ang lupa at ang katawan ng tao, 99% ang minerals na meron tayo na pareho na nasa lupa. So, napatunayan ng tao ay talagang galing sa lupa. Amen? So, sila na yon. Dati sabi nila, unggoy. O, hindi napaya, kagandang unggay na rin. So, salamat sa Panginoon. Ano pa man nasabihin nila, pero ngayon, sinasabi nila, 99%
ng mineral ng lupa ay matatagpuan sa katawan ng tao. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. At ang conclusion ko ngayon sa Romans 12:5. Tingnan nyo nga. Okay, babasahin ko sa English pero basahin nyo sa Tagalog. So we, though many, are one body in Christ and individually members one of another. Gayon din naman tayo marami, ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at iisang bahagi. Yan, diba? Nag-iisa tayo. So, kung siyang head, tayong katawan sa church, pero sa isang pamilya na sinasabi dahil yun ang topic natin, tayong mga anak, tayong magkakapatid, hindi tayo iba-ibang pamilya. Isang pamilya na tayo. So, we are one body in Christ. We are connected in Christ. We are family. Happy ba ang lahat? Amen! Palakpak po sa Panginoon! Amen. Thank you sa Lord. At we are happy family. Dahil ang Panginoon ang ating Ama. Amen? So, magagawa natin ang lahat ng bagay dahil sa Panginoon. Awitin nga natin yun. Tayo tayong lahat at tayong mananalangin. Kasi kung tatalakayin ko pa yung part 2, gano'ng kahaba, matatapos tayo mga 12:30. So, tama na yung part 1 muna. Sa susunod na isang buwan naman, yung part 2. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. May isang bagay ang di magagawang nag-iisa. Matutupad natin ang mga problema kung tayo'y nagkakaisa. Ang suliranin, naging napapalam kung may bagong buhay. Ito natin, magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. May isang bagay na di magagawang nag-iisa. Mas maglulutas natin ang mga problema kung tayo'y nagkakaisa. Ang suliranin, naging napaparang kung may bagong buhay. Amen! Purihin ka, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa paalala mo sa amin, Panginoon, na kami ay isang pamilya. We are one body in you, O God. Salamat sa pag-ibig na inilagay mo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Maunawaan namin ang stages ng mga kapatiran. Paano namin sila itrato, Panginoon. Dahil sila baby pa, bata pa lang, wala pang sapat na alam. Lord, salamat sa pangunawa, sa pagtuturo sa amin sa umagang ito. Hindi ako nagturo, kundi ikaw, Panginoon, nagturo sa iyong bayan, Panginoon, sa iyong mga anak. Lord, salamat, mahalin namin ang isa't isa, panalangin namin ang bawat isa, sa gayon, Panginoon, mamumuhay kami payapa sa kabuuan ng pamilyang ito, Panginoon. Iba-iba man ang pinanggalingan, iba-iba man ang kung paano kami pinalaki, pero Lord, sa iyo, Panginoon, iisa kami, Panginoon. Salamat, purihin ka, O Diyos, lahat ng pasasalamat, pagmamahal, pag-ibig, ay para sa ilang Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah!